Hi! Welcome sa Taco Recap. Ang pelikula natin ngayon ay may pamagat na Wicked Minds. Nagsimula ang pelikula nang umuwi ng kanilang bahay si Holden matapos ang 2 taon sa Europa. Pagpasok niya sa bahay ay nadatnan niya ang kanilang kasambahay, masaya ang dalawa na nagkita muli. Tinanong niya ito kung nasaan ang kanyang ama, sinagot naman ito na nasa itaas na may nakahandang surpresa. Nang nakarating na sa kwarto ng kanyang ama, binuksan niya ang pinto ng banyo na akal ang nandoon ang kanyang ama, nagulat ito nang nakita ang kanyang stepmother na si Lana na nakahubad. Nagulat din si Lana at sinabihan siya na isara ang pinto, humingi naman ng tawad si Holden at isinara ang pinto. Pagsara niya ay dumating na ang kanyang ama na si Mason, masaya ito nakita ang kanyang kaisa-isang anak, tinanong ng kanyang ama ang kanyang bakasyon sa Europa, at humingi din ng tawad dahil hindi siya nakapunta sa kanyang graduation. Binuksan niya ang pinto ng banyo para ipakilala niya si Lana sa kanyang anak, at pinakilala din si Holden sa bagong stepmother niya. Tinanong ito ni Holden kung ilan taon na silang magkasintahan, sinagot naman ito ng kanyang ama na ikinasal na sila, nagulat naman si Holden dahil hindi niya alam ito at hindi din siya inimbitahan sa kasal. Sa sumunod na eksena, lumabas naman si Holden para magpahangin nang makita niya ang kanyang stepmother na naglalagay ng lotion, nagkatinginan ang dalawa nang dumating din ang kanyang ama at hinalikan ito. Sa party, pinakilala ng kanyang ama si Holden sa lawyer na si Harry, at proud na sinabi na sa Harvard ito nagtapos ng college. Dahil dumating na ang mga bisita ay sinabihan ni Mason sila na nasamahan muna ang kanyang anak, natuwa naman sila na dahil magbabonding sila na parang tunay na mag-ina. Habang inaayos nila na ang damit ni Holden, tinanong niya ito kung meron siyang girlfriend, malungkot na sumagot si Holden na iniwan siya nito bago pa man ang graduation, humingi din ng tawad si Holden sa pagbukas niya ng banyo at sa nakita niya, sinabihan naman siya ni Lana na sekreto lang nila ang nangyari. Pinakilala naman ni Lana si Nicole kay Holden para makalimutan ang ex-girlfriend niya na si Stacy. Kinabukasan nakita ni Holden si Lana nasa labas ng bahay, lumapit ito sa kama at nakita ang panty nito, hinawakan niya at sinuri nang bigla naman dumating si Lana, nagulat siya at nagsinungaling na hinahanap niya siya. Niyaya siya ni Lana na mamasyal sa labas gamit ang paboritong sasakyan ng kanyang ama. Nagdalawang isip naman si Holden na gamitin ito dahil alam niya papagalitan siya ng kanyang ama, sinabihan naman siya ni Lana na siya na ang bahala. Dumating na ang dalawa sa isang bar, nang nilapitan nila ito nakasarado pa kaya naman nagdesisyon si Holden na pumunta na lang sa ibang bar, ngunit naalala ni Lana na tinatago lang ang susi dahil kilala niya ang may-ari nito, masaya siyang nakita ang susi at agad na binuksan ang pinto. Habang umiinom na ang dalawa, ay bigla naman bumukas ang pinto, nagmamadaling niligpit ang mga alak at nagtago ang dalawa, ang pumasok naman ay sinuri ang paligid kung bakit nakabukas ang bar. Nang makaalis na ang lalaki, ang dalawa ay malalim na nakatingin lang sa isa't isa, dahil sa kalasinggan ang dalawa ay nagsimulang naghalikan, lumipat naman sila sa lamesa at doon sinibak ni Holden ang kanyang stepmother. Gabi na nang nakauwi ang dalawa, habang si Mason ay naghintay at nakatingin lang sa kanila sa bintana. Kinabukasan, niyaya siya ng kanyang ama na mag-basketball, habang hawak ni Holden ang bola at nagtangkang i-shoot ang bola ay siniko siya ng kanyang ama at galit na sinabi na huwag ulit gagamitin ang kanyang paboritong sasakyan. Kinagabihan, nilapitan ni Lana si Holden at humingi ng tawad dahil sa kanya pinagalitan siya ng kanyang ama sa paggamit ng sasakyan. Sinabihan naman siya ni Holden na gusto niya ang sibakan nilang dalawa sa bar, nagsalita naman si Lana na nakalimutan na ang nangyari. Lumapit si Holden sa kanya at sinabing ayaw niyang kalimutan ang nangyari sa kanila, sinimulang hawakan ni Holden ang mukha ni Lana at nagsimulang maghalikan, dinala ni Holden ang kanyang stepmother sa kanyang kwarto at doon sinibak niya ulit. Ang dalawa ay halatang uhaw na uhaw. Nang matapos ang sibakan ay bumangon si Lana para bumalik na sa kwarto ni Mason, ngunit bigla naman itong pumasok at tinanong si Holden kung nakita niya ba si Lana. Si Lana naman ay agad nagtago sa banyo at nakinig lang sa usapan ng mag-ama. Nang lumabas na si Mason ay agad bumangon si Holden para tingnan kung wala na ba ang kanyang ama at tinulungan ang kanyang stepmother na makalabas sa kanyang kwarto.
Kinabukasan, umalis si Mason para sa meeting, ang dalawa ay muling nagsibakan, nagkwentuhan naman sila tungkol sa kanilang mga pamilya. Kinagabihan, kinausap ni Holden ang kanyang ama na gusto niyang mag-aral ng architecture, pero tinanggihan ito, at gusto ng kanyang ama ay magtrabaho na sa kanyang kumpanya. Sa kusina sinabihan ni Holden sila na naaalis na siya sa bahay dahil kino-control ng kanyang ama ang kanyang buhay na hindi na niya kaya ang mga ginawa ng kanyang ama sa kanya. Tinanong naman ni Lana si Holden kung ano na ang mangyayari sa kanya pag umalis siya. Nilapitan niya si Holden at sinimulang halikan at sinabihan na pag silang dalawa lang ay gusto niyang magsibakan lang sila. Sa sumunod na eksena, ginawan ni Holden ang kanyang ama ng kanyang paboritong fruit shakes. Tinanong siya ulit nito kung iba ba ang kinikilos ni Lana sa kanya, dahil nararamdaman niya na nagsisinungaling si Lana, at nagdududa na siya na may kabit ito, dahil sa sinabi ng kanyang ama si Holden ay hindi mapakali. Nagkita sina Lana at Holden sa isang hotel. Tinanong ni Lana si Holden kung anong nangyayari kung bakit kailangan pa nilang magkita sa hotel. Sinabihan ito ni Holden na, malalaman din ng kanyang ama ang ginagawa nila kaya't naman ay aalis na siya ngayon gabi at uuwi sa Europa. Pinigilan ito ni Lana. Ayaw niyang itigil kung anong meron sila, kaya naman ay hinalikan niya ito at nagsibakan ang dalawa. Kinagabihan, nagising na lang si Holden na wala na si Lana sa kanyang tabi, nang pumunta siya sa opisina ng hotel para magtanong ngunit sarado na ito. Nang nakauwi na siya, agad siyang kumuha ng alak. Tiningnan niya ang paligid habang umiinom nang nakita niya ang kanyang ama na nakahandusay na wala ng buhay. Sa sumunod na eksena, nakarating na ang mga pulis, tinitingnan nila ang katawan ng kanyang ama, nakita nila na puno ng saksak ang katawan. Sa police station, sinimulang imbestigahan ang dalawa. Pagkatapos ng interview ay nilapitan sila ni Harry, para sabihin na sa kanya muna sila tutuloy dahil inimbestigahan pa ng mga pulis ang nangyari sa bahay. Sa bahay ni Harry, pumasok sa kwarto ni Lana si Holden at tinanong kung nasaan siya nung naganap ang pagpatay sa kanyang ama. Sinagot naman ito ni Lana na tinawagan siya ni Nicole para magkita dahil kinunan pala sila ng video habang nagsibakan sila sa bar. Humihingi ito ng $100,000 kapalit ng video nila. Pinapaalis naman ito ni Lana baka makita sila ni Harry at siya na bahala kay Nicole at paprotektahan siya nito. Sa libing ng kanyang ama, kinausap siya ni Harry tungkol sa imbestigasyon. Sinabihan niya ito na ang alibay ni Lana ay totoo at sa katawan ni Lana at sa kanyang ama ay hindi niya kayang itumba ang ama niya. Sinabihan din siya ni Harry na baka ang kabit ni Lana ang gumawa sa pagpatay sa kanyang ama. Sa sumunod na araw, nakipagkita si Lana kay Nicole. Hindi alam ng dalawa na sinundan sila ni Holden. Pinuntahan agad ni Holden ang dalawa at tinanong si Nicole kung nasaan ang videotape. Agad na pumasok sa kotse si Nicole, habang si Lana ay pinipigilan si Holden. Pumasok na din sa kotse si Lana at umalis ang dalawa habang naiinis naman si Holden. Pumasok siya sa garahe dahil may narinig siyang ingay. Nang silipin niya ang sasakyan may papel na nakalagay na may sulat na pinatay niya daw ang kanyang ama at hindi na kaya ng konsensya niya kaya naman magpapakamatay na siya. Nang nabasa ito ni Holden at agad siyang nagtago dahil pumasok si Lana na may dalang baril, pinutukan siya nito ng 2 beses. Binuksan niya ang pinto ng garahe at tinulak si Lana at inagaw ang baril. Nagpaliwanag naman si Lana na akala niya na killer ang nagtatago sa garahe kaya nagpaputok siya. Nagmakaawa siya na ibigay sa kanya ang baril at sinabihan si Holden mahal siya ngunit hinawakan lang ang mukha ni Lana at humingi ng tawad. Sa sumunod na eksena, dali-daling umalis si Holden papunta sa bahay ni Harry. Pinakita nito ang isang sulat na nakita niya sa garahe na ginawa ni Lana para idiin si Holden sa pagkamatay ng kanyang ama. Nang nakita ito ni Harry tumawag agad siya sa pulis para ipakita ang sulat. Sa police station, inimbestigahan na naman si Holden. Nag-uusap ang mga pulis tungkol sa alibay ni Holden at Lana. Galit naman ang boss sa kanila dahil hindi pa rin dinakip si Holden dahil siya lang ang walang alibay kung nasaan sa oras na nangyari ang pagpatay sa kanyang ama, habang si Lana naman ay totoo ang sinabi niya. Nahirapan naman magdesisyon ang 2 pulis at sinunod na lang ang sinabi ng kanilang boss na arestuhin na si Holden. Sa sumunod na araw, dumating si Nicole sa police station,
Para ipaliwanag ang lahat ng mga nangyari, inamin nito na magkasintahan pala sila ni Lana, at inutusan lanang siya nito na videohan sila ni Holden na nagsibakan sa bar para e-blackmail at hingian ng malaking pera. Inamin din nito na pumunta si Lana sa kanya nung gabi na namatay ang ama ni Holden, naduguan at inamin din sa kanya na napatay niya ito. Tinanong naman si Nicole ng polis bakit ngayon pa siya nagpakita at nagsalita sa nangyaring krimen. Sumagot naman si Nicole na hindi na niya pinagkakatiwalaan si Lana kahit pa man na magkasintahan sila dahil natatakot siya na baka siya na susunod ni Lana dahil alam niya lahat ng ginawa niya. Kinabukasan, nakalaya na din si Holden dahil sa pag-amin ni Nicole. Ibinigay naman ni Harry ang autopsy ng kanyang ama na, nilason pala ito bago sinaksak. Kinagabihan, tiningnan ni Holden ang mga litrato ni Lana at kanyang ama, kinuha niya ito sa album at sinunog. Habang nakatingin sa nasusunog na litrato may napansin siya, kaya nilapitan niya ito at hinawakan, nahulog ang isang nakabalot na espada, napagtanto niya na ito ang ginamit sa krimen. Hinawakan niya ang espada na may dugo pa nang biglang may nagsalita sa likod niya. Paglingon niya ay nakita niya si Nicole na may dalang baril na nakatutok sa kanya. Nagtinginan ang dalawa nang biglang lumapit sa kanya si Nicole at hinalikan si Holden. Ang dalawa ay nagsimulang naghalikan. Bumalik tayo sa nakaraan, nung araw pala na ginawa ni Holden ng paboritong fruit shake ang kanyang ama ay nilagyan niya ito ng lason na walang kamalay-malay ang kanyang ama na ininom ito, hanggang bumula na ang kanyang bibig at namatay. Ang babae naman ay hindi pala Nicole ang pangalan kundi Stacy na sinabi niya kay Lana na ex-girlfriend niya. Siya naman ang nagsaksak sa ama ni Holden habang siya ay nasa likod naghihintay na matapos si Nicole. Kasalukuyan, ang dalawa pala ay pinlano ang lahat para makuha ang kayamanan ng kanyang ama at para idiin si Lana sa krimen na hindi niya ginawa. Tinanong naman niya si Nicole kung tinagaw niya ba ng maigi ang katawan ni Lana. Bumalik ulit tayo sa nakaraan, sa garahe kung saan inagaw ni Holden ang baril ni Lana, pinalo niya pala ito sa ulo at nawalan ng malay si Lana. Dumating naman si Nicole na nagtatago lang pala sa bahay, inutusan ito ni Holden na patayin si Lana, ngunit ayaw ni Nicole, sinabihan naman siya ni Holden na pinatay niya ang sarili niyang ama, kaya siya naman ang papatay kay Lana para patas silang dalawa. Tinanggap ni Nicole ang baril at sinabihan naman ito ni Holden na pagkatapos barilin si Lana ay itago niya ito sa landfill. Nagdalawang isip naman si Nicole na gawin ang inuutos ni Holden, ngunit sumunod din siya dahil sinabihan siya na malapit na nilang makuha lahat at hinalikan si Nicole na kinilig naman sa ginawa ni Holden. Hindi magawa ni Nicole na barilin si Lana. Kaya naman ay nagdesisyon siya na ihulog na lang ito sa bangin na akala niya na mamatay si Lana sa pagkahulog. Sa kasalukuyan, sinabihan ni Holden si Nicole na bobo, dahil sa hindi pagbaril kay Lana, pinuntahan ng dalawa ang bangin, at sinuri kung nandoon ang katawan ni Lana, ngunit ang natagpuan lang nila ang kwentes nito. Bumalik na si Holden sa bahay niya para i-report ang nakita niyang espada na ginamit sa krimen. Matapos niya kausapin ang mga pulis ay biglang nawalan ng ilaw, dumating si Lana na may mga pasa sa mukha, sinabihan niya si Holden na matagal na siyang naghihintay kay Holden, binaril naman niya ito sa balikat. Tinanong niya si Holden kung bakit niya pinatay ang sarili niyang ama, sinagot niya lang ito na gusto niyang makuha ang kayamanan ng maaga. Sinabihan naman ito ni Lana na mahal siya ngunit sinabihan ito ni Holden na pasensya na dahil ang kailangan niya ay ang madidiin sa krimen na ginawa niya at ang perfect ay si Lana. Nagpatunog ng music si Holden at tumakbo palabas, naghabulan ang dalawa, hanggang wala nang matakbuhan si Holden dahil nasa bangin na siya, naabutan siya ni Lana at binaril ulit, tumawa lang si Holden sa kanya at sinabihan si Lana na barilin muna ako. Tinutukan ito ni Lana ngunit binaril siya ng pulis at nahulog sa bangin. Tinulungan si Holden ng pulis na tumayo at dinala sa hospital. Kinabukasan, masayang sinundo niya si Nicole, ang dalawa ay masaya dahil nakuha na nila ang kayamanan. Magpapakalayo na ang dalawa dala ang malaking pera habang ang mga pulis ay naisahan nila. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na pelikula.